katabi mo, sabi mo sa kanya, good morning. Yan. Mukhang napagod yata kaka-worship ah. Mukhang may kasunod na yan ah. Baka hindi pa ako tapos, nag-i-amen na yan. Yung pala, tulog na pala, no? Okay, salamat sa Lord at maayos po tayo nakadako sa lugar na to. At meron pong naisabihin ng Panginoon po sa atin, no? Lalo na sa mga pumasok sa lugaring ito na sobrang pagod. No? Sino po dito nakakaramdam ng pagod? No? Hindi lang physically, kundi mentally, emotionally, spiritually. No? Nangyayari po sa atin yan. Tama po ba doon? No? Lalo na po sa panahon natin ngayon na sobrang bilis na ng takbo ng buhay ng tao. Diba? Napakarami natin dapat gawin, tapusin, mga deadline sa trabaho, gawain sa bahay, sa school, mga school works. Tama po ba? Sa mga estudyante, no? Madalas nga po, nakikita ko, yung mga kabataan nag-aaral pa lang, pero parang yung problema pang magulang na Di ba? Kasi talagang mababakas mo yung pagod, no? Sa mga school works nila. Pero salamat sa Panginoon dahil nagkaya pa rin nating huminto at huminga. Tama? No? At magbigay daan po para po sumamba po sa Kanya. Pero alam niyo po, ang kapahingahan ay regalo po yan talaga ng Diyos sa bawat isa po sa atin. No? Gusto ng Lord magkaroon tayo ng rest. Mentally, physically, emotionally, and of course, siyempre, yung pinakamalalim yung spiritually. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kapahingahan. Amen po ba doon? No? Kasi po talagang grabe na po ang mga nangyayari sa mundo at sa dami ng mga kaganapan, minsan yung isip mo masyado ng anxious. Tama? Ang dami ng kinakatakutan. Sino po dito nung mga nakaraan nakakaramdam ka na ng takot sa mga nangyayari sa paligid mo? Di ba? No? Ang daming mga krimen. Tapos aksidente sa kalsada. No, hindi mo maunawaan bakit nagkakaganon na ang kalagayan ng bansa natin, ng paligid natin. Tama po ba doon? At dahil doon, nagkakaroon din tayo ng alalahanin. At minsan yung mga responsibilidad natin sa buhay, hindi lang siya mentally, kundi emotionally. Ramdam natin yung bigat. Tama? No, kailangan maibigay ang pangangailangan ng pamilya, magampanan ang responsibilidad at obligasyon sa loob ng tahanan. Tama po ba doon? No, kaya napapansin mo, maraming mga magulang, kahit pagod ang katawan, masama ang pakiramdam, nagtatrabaho pa rin Diba, nagtatrabaho pa rin. Tapos pagdating sa bahay, sa halip na mapahinga siya, iniisip niya pa rin kung saan siya uli kukuha ng makakain nila sa susunod na. Sino po dito naranasan yan? Diba? No? So, hindi lang siya basta physical na kapahingahan, kundi nais ng Lord yung total rest. Hindi naman yung rest in peace na panghabang buhay, no? Yung rest talaga, maka-experience ka ng rest. Ako po, panalangin ko po kanina, sabi ko, Lord, nawa ang mga kapatid ko na papunta po dito po sa bahay Panambahan, makasumpong talaga ng kapahingahan sa'yo. Total, nandito na rin naman tayo. Tama po ba doon? No? I-grab na natin yung opportunity na ibinibigay ng Diyos na makalapit po sa Kanya, ibigay ang lahat ng alalahanin sa Kanya. Tama? Kung ano man po yung mga takot natin sa araw ng bukas, mga kabigatan sa kalooban, yung gulo ng ating pag-iisip, maibaba na po natin yan sa presensya po ng Panginoon. Amen? No? Yung bang hindi ka lang basta pumunta ng simbahan, kumanta, kundi may nangyari sa pag-church mo, naranasan mo talaga yung kapahingahan, yung kalayaan. Tama po ba doon? No? Andiyan po ba tayo? No? Alam niyo po, balik po tayo. From the very beginning, ang Diyos po, dinesign na po sa atin na magkaroon po tayo ng kapahingahan. Kasi po ang topic ko ngayon ay rested life. No? Rested life. No? Na ibig sabihin, nakadesign ang tao na na magtrabaho at magpahinga. Huwag po natin to? Hindi po tayo dinisenyo ng Diyos na magtrabaho ng walang patid. Dahil ang tao po ay may limitasyon. Ang kaisipan mo, may limitasyon yan. Diba? Naranasan nyo na po ba yun? Ako na-experience ko yun ng mga nakaraang linggo talaga. Ang dami kong kailangan tapusin. Sunod-sunod po. Ako po, hindi ako nagre-recycle ng sermon
Talagang pagkatatayo ko Sabado, tatayo ko Linggo, meron ako ng Monday, no? Meron pang kailangan i-manage ang mga needs sa pamilya. Alam mo yun, yung kahit gusto mo mag-aral, pagpagod na isip mo, wala na talagang pumapasok eh. Tama mo ba doon? Exhausted ka na, ibig sabihin, yung isip mo, para bang kahit gusto mo pa, ba't ganon? Hindi ka na makapag-focus. Ha? Wala nang pumapasok. Kahit ginagawa mo naman, tama po ba doon? Dahil may limitasyon eh. Ibig sabihin, kahit gusto mong gawin ng isang bagay, may panahon talaga ng pagkatrabaho, meron talagang panahon at oras para huminto at magpahinga. Amen. At ang kapahingahan ay ibinibigay ng Diyos sa atin bilang regalo. Ang rest po ay give sa atin ng Diyos. Amen? Sino po dito gusto mo maranasan yung rest talaga? Amen po ba doon? No, in the book of Genesis chapter 2 verse 3, nakalagay po dito, basahin po natin ha. God blessed the seventh day and made it a holy day. He made it special. Because on that day, ano ginawa? He rested from all, what? All the work He did while creating the world. Wow. Diyos siya, basahin mo yung passage siya, sabi diyan, God blessed the seventh day, at ano ginawa niya sa ikapitong araw? He made it what? A holy day. No. He made it a special day because on that day, He rested from all the work He did while creating the world. Makikita natin dito kapatid, pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat-lahat dito sa mundo, nagpahinga siya. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Hindi dahil pagod ang Diyos because God is Almighty God. Amen? He is the source ng ating strength. Tama pa doon? No? Nagpahinga siya para ituro sa atin na ang pahinga ay bahagi ng disenyo niya para sa atin. Amen. Amen po ba doon? Bahagi po ito. Ang pagpapahinga, hindi po yan ibig sabihin ng katamaran, pagiging mahina, kundi yan ay, karunungan. Wisdom yan. Ang taong nag-rest, may wisdom. Okay? Tanungin mo ang katabi mo, may wisdom ka ba? Yan sabi diyan. Alam niyo po, sa Exodus, pumasok ang Exodus, after ng Genesis, Exodus, sabi diyan, in Exodus chapter 20, verse 8, ngayon, yung rest, ay naging Sabat na. At yung Sabat na yon, kapatid, ito ay ikaapat sa 10 utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Are you getting this? No? Napakaraming utos ng Diyos, pero yung 10 na yon, nakukumpile yon sa love God and love people. Tama po ba doon? No, tingnan niyo po ito sa ikaapat na utos, ito yung sinabi ng Diyos. Sabi po diyan, remember the Sabbath day to keep it holy. And keep it holy. Sabbath. When you say Sabbath means rest. Mamaya, tingnan natin kung ano ba talaga yung rest na hinahanap at inaasahan sa atin ng Diyos. No? Sabi niyan, remember the Sabbath day. Sa simula pa lang pala, makikita na natin na ang kapahingahan ay napaka-importante sa Diyos. Amen? Napakahalaga nito sa Diyos. Sabi niya, remember the Sabbath and keep it holy. The word holy means what? Set apart, no? Dedicated or sacred. No, kapag ka meron kang Sabat, yung Sabat na yan ay itinatangi mo, itinatalaga mo o ginagawa mong banal. Amen po ba doon? Ginagawa mo yung banal. Ibig sabihin, hindi lang rest day. Kasi marami sa atin, may day off, may rest day. Tama po ba doon? Pero yung rest day na yun, hindi ka naman din napapahinga. Tama? Ang dami mo pa rin ginagawa. Diba? Huminto ka nga ng paggawa sa labas, pero napaka-busy mo naman sa loob ng bahay. Hindi ka mapahinga.
Nandiyan ba tayo? Kaya pagbalik mo kinabukasan, hapong-hapo ka pa rin, pagod na pagod ka pa rin. Kasi nag-rest day ka pero wala kang sabat. Amin po ba doon? When you say rest day, nag-ano ka lang sa labas, nag-out ka lang sa labas, pumasok ka lang sa loob, pero gumagawa ka pa rin. Pero pag sinabing Sabat, meron kang special day na sinet apart mo yon, ginawa mo yung banal, talagang itinangi mo yon. Amin po ba doon? Itinalaga mo yon para sa pamamahinga. Para sa pamamahinga. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha ba siyang rested ba siya o stress siya? Diba? Kaya maraming mga tao mukhang stress. Diba? Tama ba doon? Kasi hindi nila matutunan kung paano huminto at huminga. At pumahinga. Tama? Huminga ka naman, pumahinga ka naman, huminto ka naman. Hindi ka naman alipin ng trabaho eh. God owns us. Tama po ba doon? Hindi yung papahinga mo na lang, tapos may sabi, Mare, pwede ka ba dyan next week? Kasi may misad. Sige. Lahat na lang pinapatulan mo. Kasi inisip mo, pera din yan. Nakares ka nga eh. Nakuha po natin to? Kaya makikita mo, diba sa Facebook, mga trending doon, nagpunta sa Boracay, pero may laptop, diba, lahat ng gamit sa opisina, dala, nag-rest ka pa. Andiyan ba tayo? No? Naranasan ko yan eh. Kapag ka-working ka, lalo na kapag may mga tawag ka, diba? Rest day, pero grabe, kung abalahin ka, lagi na lang, tama po ba doon? Lagi ka na lang merong kausap. Hindi ka mapahinga. Amen. Andiyan ba tayo? So, hindi ka lang basta nag-rest, nag-out ng work sa labas at pumasok ka lang sa loob at doon ka nagtrabaho, kundi meron ka talagang araw kung saan i-rest mo yung mind mo, i-rest mo yung emotion mo at magre-reconnect ka spiritually sa Diyos. Sa Diyos. Kaya, nawa, sa pagpunta po natin dito ngayong umaga, ay masumpungan po natin yung kapahingahan sa presensya ng Diyos. Yung bang paglabas mo, grabe, hanggang sa pakiramdam. No? Nakapahinga ako. Amen. No? Hindi yung parang, at least nakapag-church. Hindi na ako guilty. Diba? Nabigyan ko ng time si Lord. Oh. Pero, may nangyari ba? May nangyari ba? Amen po ba doon? So, ang rest po, kapatid, hindi lang siya sa physical, kundi maging sa iyong kaluluwa. Renewal to ng soul mo eh. Amen. No? Kaya sa Mark chapter 2, ito po yung pagkakasabi po ng Panginoon sa mga religious leaders, sa mga Pharisees. Okay? Binanggit niya rito, no? Itong sabi niya, then he said to them, Mark chapter 2 verse 27, yan. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. No, sa verse na to, nirebuke ni Jesus ang mga Pharisees, bakit? Ginagawa raw nilang mabigat na araw ang pamamahinga, ang Sabbath. Ang araw na dapat ay pahinga, ay ano po, ginawa nilang checklist daw ng batas. Sobrang legalistic ng Sabat. Ganun po katindi. At nagiging burden na sa mga tao. Yung bang nakarest ka nga. Sabi, sige, rest day ka. Rest day ka sa Tuesday, rest day ka sa Sunday. Sa Sunday, rest ka. Nakarest ka, ha? Okay. Pero pagka ang gawin mo lang sa Monday, maglaba ka lang, ha? Tingnan mo lang yung aso, baka ano. Hindi ka na nakapag-rest. Naging burden pa sa iyong rest. Ang nais ng Lord, maranasan mo talaga yung kapahingahan. Dahil daw ang Sabat ay para sa atin. Isipin mo, sabi niya, the Sabbath was made for man. And not man for the Sabbath.
Ang Sabat hindi para pahirapan tayo, kundi tayo raw ay protektahan. Protektahan tayo. Maalala natin na ano po, na ang kapahingahan ay kailangan ng tao at ito ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya nga sa creation di ba ang unang sumapit gabi, hindi naman liwanag eh. Nagkaroon ng gabi. Tapos sumunod lang ang liwanag. Ano ba ginagawa sa gabi? Namamahinga. Natutulog. So, ano una mo dapat gawin? Pumahinga. Tayo kasi, ang starting point natin, ano po? Magtrabaho. Gumawa. Hindi tayo nagsisimula doon sa rest. Amin po ba doon? Pero pag tingin namin creation, bakit nga? Ba't ang iniisip natin, pagkakalam natin, dapat una liwanag? Tama? Kasi bakit inuna ng Diyos ang gabi? Kasi nais ng Diyos magsimula ka sa kapahingahan. Kasi ang taong napahinga, tandaan niyo po, nagiging productive siya. Ang taong nakapahinga, nagiging blessing siya. Ang taong nakapahinga, ang sarap niyang kasama. Nakakita ka na ba ng taong buryong? Nakakasama ka na ba ng taong buryong? Diba? Ang ganda-ganda, nag-outing kayo dahil buryong na buryong, pagod na pagod. Abay, parang lahat na lang nirereklamo. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? Ang dami sinabi. Bakit pa tayo dito? Bakit dito? Yung pala, nilibre lang pala. Wala naman palang ambag. Tama ba doon? Pero kapag ang tao nakarest, talagang yung mind niya nasa mood. Tama? Yung heart niya kalmado. Kapag kasama mo yan, blessing yan. Oo. Diba? Tingnan mo. Hindi naman sa Sino po yung mga gumagawa sa loob ng bahay? Kadalasan naman, mga nanay. Oh. Nakakita ka naman ng nanay, kinakausap ang washing machine? Mga plato. Oh. Nakarinig na ba kayo nun? Ang CR, kinakausap. Ang daming kinakausap niyan. Pag napapagod dyan, kinakausap niya, damuhong to, bihiraan to. Lagi na lang ako hanggang matatapos tong kalbaryong ito. Nagsasalita, wala namang kausap. Amen. Pero sa totoo lang, pag gising niya kinabukasan, ganoon din naman ang gagawin niya eh. Hindi mo mauubos yan. Tama? So kung magiging slave ka dyan, and I'm not saying na, pastor, ibig sabihin, maging mabaho na lang yung bahay namin. Hindi. Magpahinga ka muna. Tapos pag nagpahinga ka, saka ka gumawa. Para kapag nasa kusina ka, nag-worship ka. Tama mo ba? Aming nais. Tama? Ika'y Pero pagka nagsimulang pagod dyan, ubus ka agad yung balahibo ng walstambo, kakapalo sa di ba? Ay, grabe. Hindi ko sinasabi. Nandiyan ba tayo? Ang daming nasasabi. Ngayon, nakakasama mo, pagod na pagod sa bahay, lumabas ka, kasama mo siya. Di ba? Ang hirap kasama niyan. Tama ba doon? Lahat na nakikita, pangit, negatibo. Kaya, ang rest, importante yan. Hindi yan para sa Diyos. Sabi niyan, Sabbath was made for man. Ito ay disenyo ng Diyos sa tao na ang taong minamahal niya ay makapahinga. Amen? Hindi ito suggestion. Kasi minsan yung rest sa atin parang optional eh. Magpahinga ka naman din kasi. Minsan magpahinga ka naman din kasi. Totoo, nakarinig na ba kayo ng ganon? Magpahinga, hindi siya suggestion. Kinakailangan siya. Kinakailangan. Tandaan niyo po ito, ang trabaho mo ngayon, trabaho mo pa rin yan bukas. Ang mga ginagawa mo ngayon, yan din naman ang gagawin mo bukas. Hindi mo mauubos yan. Hanggang ikamatay mo na yan. Tama po ba doon? Nakukuha po natin to. Kaya nais ng Lord ang araw-araw maging regalo. Bakit? Kasi magkakaroon tayo ng kapahingahan. Meron kang Sabat. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Hindi siya rule to follow, but a rhythm to live a life that is rested. Rested life. Sabihin niya natin, rested life. Amen. Kasi po, masyado na natin kasi sa mundo,
Kapag ang dami mong ginagawa, ha? Kapag sobrang busy ka, ang tingin natin kasi doon, bayani eh. Di ba? Dakila yung mga ganun eh. Ay, grabe yung asawa ko, napakasipag niyan, tapos kinabukasan, umubuda ng dugo. Hindi, totoo. Naku, hindi nagpapahinga yan. Grabe, talagang trabaho yan, araw-araw. Napakasipag. Kaya akala natin, dahil sa sobrang busy niya, tingin natin doon, bayani. Pero ang totoo, out of balance na siya. Wala na siya sa balanse ng kanyang buhay. Tama mo ba doon? Dinaig pa ang Diyos eh. Could you imagine? Sa sobrang sipag mo, I'm not saying na wag maging tama. Pastor, siguro talagang mensahe na Diyos sa akin, para sa akin yan. Bakit? Wala po akong ginagawa eh. No? Nanay ko galit na galit sa akin pag walang ginagawa, yung pala gusto ng Diyos. Makapahinga ako. O mamaya, ang nanay ko, pag sinabihan ako, magugas ka, rest ako ngayon, nanay. Nakasabat ako ngayon, nanay. Ang sabat ay para sa akin. Gusto kong mamahinga. O, pagtapos, ipapahinga ka na ng nanay mo. I'm just talking. Kumusta po ba tayo? Mentally? Physically? Tingnan yung katabi mo. Hindi na makatawa eh. Pagod na. Sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo siya, susuko ka na ba? Tama mo ba doon? Pagod na eh. Alam mo, hindi na makatawa, hindi na makapag-join. Sabihin mo sa kanya, napakasipag mo. Tanungin mo sa kanya, napakasipag mo. Sa sobrang sipag mo, hindi kita makakalimutan. In loving memory. Ang sipag mo eh. Lahat ginagawa. Kaya, sa mga magulang na narito, sa mga estudyanteng nag-aaral ng gusto, pwede natin gawin yan ng tama, na may kapahingahan sa puso at sa isipan at sa ating kaluluwa. Amen? May panahon para magtrabaho, pero may panahon at oras para huminto at huminga at magpahinga. At hindi galit ang Diyos sa taong pumapahinga. Huwag mo lang tatagalan. Amen? Andiyan ba tayo? Kaya kapag tumagal ang tulog ng asawa mo, huwag mong tagalan. Baka hindi ka magising. Hindi na yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Totoo. Kasi ako naranasan, sabi ko, grabe, gusto ko pa. Sanay ako sa aral na kahit 5 oras, 7 oras, kinakaya ko yan dahil passion ko yan eh. Pero dumating na grabe namamanid ulo ko. Oo. Sabi ko kay pastora, namamanid ulo ko Yung balikat ko dito, sabi ko, okay naman yung pinag-aaralan ko, nabibless naman ako, pero namamanid ulo ko, takbo kagad ako yung nagmamanid dito kasi namamanid eh. Tama po ba doon? Sabi ko, ang hirap din pala kahit pala tama yung ginagawa mo. Di ba? May limitasyon pa rin tayo. Ang pagkatrabaho ba ay tama? Oo, mga gawain ba sa bahay ay tama? Ang pag-aaral ba ay tama? Pero may limitasyon yan. May limitasyon. Kaya, sino po mga teachers dito? Ayan. Masarap maging guro. Kaya lang, ang nagiging concern nila, ang problema, nasa bahay ka na, may trabaho ka pa. Dapat sana napapahinga mo na yung sarili mo para mas magaling ka pang maging guro at magturo sa kinabukasan. Andiyan ba tayo? Kasi yung guro sa pastor parehas lang yun, tagapagturo yan eh. Nakuha po natin ito. Ang problema, kapag ang mga trabaho sa labas, pinasok mo pa sa loob, gulo na yan. Dahil kapag na-stress ka na, makakahawa ka na eh. Nakuha mo? Yung anak mong naglalaro ng maayos, sisitahin mo. Yung asawa mong dumating, tama mo ba doon? Nakuha niyo po, hindi lang naayos yung sapatos, binalibag mo na yung sapatos. Kasi nga, stress ka na eh. Stress ka na. Nakuha po natin to. Sabihin mo sa katabi mo, mabait ka naman. Stress ka lang. Nakuha po natin to. Ganun po.
Kaya ang Sabat, ang rest, yan ang disenyo ng Diyos sa atin. No? Kaya kapag binigyan ka ng Diyos ng opportunity na magtrabaho, okay lang yan. Pero kapag ang trabaho mo, papatayin ka na physically, mentally, emotionally, at spiritually, kapatid, hindi na blessing yan. Sumpa na yan na inimbita mo sa buhay mo. Tama po ba doon? Kasi tayo, pagdating sa pera na naman. Kinabukasan ulit, walang tulugan eh. Kinabukasan, may trabaho. Mamamatay ka niyan. Mamamatay ka niyan. Sabi mo sa timin mo, ang bata mo pa. Kapatid, pag nag-rest ka, alam mo mensahe nun? Pinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan. Na meron Diyos na nangangalaga sa iyo. Na meron ng Diyos na nagsusupply ng mga pangangailangan mo. Na huwag kang matakot sa araw ng bukas, huwag kang mangamba sa future mo dahil ang Diyos na pinanghahawakan mo, pinaglalaban mo, pinaglilingkuran mo ay dakila, tapat at mabuti. Andiyan po ba tayo? Alam nyo, sino po dito naniniwala na ang Diyos po ay hindi natutulog? Pero, tingnan mo yung katabi mo, parang Diyos na rin, hindi na rin natutulog. No? Kung ang Diyos naniniwala ka hindi natutulog, matulog ka. Kasi hindi ka naman Diyos. Tao ka eh. Amen? At nais ng Diyos na magkaroon ka ng kapahingahan. Magkaroon ka ng rest at makapag-reconnect ka uli sa Kanya. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Jesus in Matthew chapter 11 verse 28, sa mga pagod na, sa mga tuliro na, sa mga buryong na, may paanyaya sa atin ng Panginoon. Napakabuti talaga ni Lord. Ang bait ni Lord sa atin. Sabi niya, "Come to me, all who are weary, and I will give you rest." Kasi si Lord, mas alam niya yung tama para sa iyo. Hindi pera binigay. Rest. Kasi ang rest, hindi yan kayang bilhin ng pera. At ang rest, higit pa yan sa pera. Wala kang mabibili sa butika ng pabilan niya po ako ng rest. Yung sa tingin mong pang-volume, pagising mo, may side effect yan. Meron po kaming kakilala, tama? Uminom ng pampatulog. Minsan lang uminom, di pa nagising. Ay, totoo po yan. Yung iba, sa mga nurse dito, sino ba mga nurse? Ayan, di ba? May ini-inject pa nga eh. May ini-inject pa. Kakilala namin. Ini-injectan. Dahil pareho silang nurse, nag-injection silang dalawa. Kinabukasan, yung isa hindi na nagising. Kasi pag ang rest, pinipeke mo, in-artificial mo, may side effect yan. Walang kasiguraduhan yan. Andiyan ba tayo? Kaya yung rest, kapatid, huwag mong iasa sa injection, sa gamot. Magkaroon ka talaga, i-resolve mo yan, desisyon mo, kailangan ko rin ng pahinga para huminga, para mag-renew. Magkaroon ng renewal sa Diyos. At sabi ng Lord, "Come to me, all who are weary," sabi niya, "and I will give you rest." Ibig sabihin, ang tunay pala na rest ay hindi mo makikita sa Palawan. Hindi mo makikita sa abroad. Wala sa vacation yan, yung tunay na kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan, sabi diyan, masusumpungan mo lamang yan sa Panginoon dahil siya lang ang pwedeng makapagbigay ng tunay na kapahingahan. Totoo po yun. Sino po dito maraming beses na nagbakasyon ka pero pagbalik mo pagod na pagod ka, ubus pa pera mo? Oo. Naranasan niya ba yun? Tama? Kami nga nagpunta ng Pangasinan biyahe pa lang nakakapagod na Totoo. Lalangoy ka doon, pagod ka pa rin. Tama po ba doon? Pag uwi mo, pagod ka pa rin. Kaya kapag gising mo, isang alaala na lang magandang alaala, pero pagod ka pa rin. Pero yung nagpunta ka sa church, di ba? Umaawit,
ramdam mo yung presence ng Lord, bumababa sa'yo. Bigla ka nalang umiiyak. Tapos biglang may na-release sa'yo. Dahil hinipo ng Diyos yung puso mo at binigyan ng kapahingahan. Di ba? Kaya kapatid, sana po kapag pupunta tayo ng simbahan, no, masumpungan natin yung kapahingahan sa presensya ng Diyos. Amen? Kasi kay Lord mo yan masusumpungan, binibigay yan ni Lord sa'yo. No? At habang nag-worship ka, ano sinasabi sa'yo ng Panginoon? Nak, gawin mo yung bagay na kaya mong gawin. At yung mga bagay na hindi mo kayang gawin at hindi mo kontrolado, ipagkatiwala mo yan sa akin. Pumahinga ka. Huminga ka. Amen? Napakaganda po ng kapahingahan. No? Kung pagod ka sa trabaho, sa school, sa ministry, or pagod ka na emotionally, sa relationships, sa expectation ng mga tao, sa presyo ng buhay, sabi ng Lord, come to me. Come to me. Lapit ka. Meron ako nakita dati. Pagpasok pa lang, worship. No? Nakataas ang kamay. Tapos, hindi pa ako nag-i-start. Iyak na. Bakit? Pumasok siya. Pagod na, pagod na. Pagod na, pagod. Yung naupo siya, no, I don't know kung ano yung experience niya, bigla na lang pumatakluhan niya. Bakit? Kasi sobrang pagod na. Mentally. Sino po dito pagod na sa isip mo? Pagod ka na physically, pagod ka na emotionally. Ano po ba ang rest na pwedeng natin gawin? Well, 3 bagay lang. Una, physical renewal. Ipahinga mo ang physical mong katawan. Ipahinga mo. Bakit? Kasi, tandaan mo, ang katawan mo, para makapag-function niya ng maayos, kailangan ng tamang lakas. Tama po ba doon? No? Kailangan yan. Ang lack of rest, ayon sa pag-aaral, no, ay nagdudulot ng fatigue, illness, and decreased productivity. Yan po yan. Kapag ka ikaw ay kulang ka sa pahinga, o hindi ka nakatulog, binibigyan ka, ang ganda ng mensahe ni Pastor Reggie kahapon eh. No? Dati daw, yung bagay na sinusumpa mo, ngayon, naging goal mo na. Diba? Dati kasi, nung bata pa tayo, yung, especially sa mga 90s, hindi ka pwedeng maglaro ng kalsada nang hindi ka natutulog sa tanghali. Babantayan ka pa niyan. Diba? May stick pa yung nanay mo. No? At talagang sisiguraduhin nila na ikaw ay nakapahinga, nakatulog ka. Ayaw na ayaw mo yun nung panahon na yun, nung bata ka. Tama po ba doon? Kaya lang, nung tumanda ka na, ang nangyari, yung kapahingahan, yung pagtulog, yun na yung kailangan mo. Yun na yung goal mo. Tama? Kasi napapansin mo yung sarili mo, kinukulang na sa tulog. So yung dating ayaw mo, ngayon goal mo na siya. Goal mo na siya. Kaya importante kapatid, no? Na mayroon po tayong sapat na tulog. Amen po ba doon? No? At ang sabi sa pag-aaral, kapag kinulang ka ng tulog, ang katawan mo ay hindi nakapahinga properly, sabi doon hindi nakapahinga. Eto matindi. Bababa bigla ang immune system mo. At kapag nakababa ng immune system mo, open ka na para pasukin ng mga sakit. Matindi yun. Kaya makikita mo yung tao, no? Look at this, yung makikita mo yung tao, kahit malaking katawan, bakit ganon? May sakit siya. Tama? Dahil bumagsak yung immune system, and then pumasok ang karamdaman. Bumaba yung ating energy levels. Kaya ang katawan, pinapahinga. At ang isang pinakamasarap na pahinga, matulog. Matulog. Tanungin mga katabi mo, natutulog ka pa ba? Hindi, totoo. Hindi na sumagot kasi nakita mo ni Aibag, ang laki. Hindi na makasabi na, oo. Pero hindi na natutulog. Physical rest. Amen? Andiyan po ba tayo? Pangalawa, emotional healing. Kailangan po natin yan. Ang rest kasi,
inaalaw nito na ma-process natin yung mga bagay-bagay. Sa sobrang dami natin ginagawa, maraming nangyayari. Tama ba doon? Maraming nangyayari. And then, napansin mo, yung mga unresolved issues, dinadaanan mo lang. Tama ba doon? Binabaliwala mo lang. Tapos magugulat ka, bakit ganun? May anxiety ka na, may depression ka na. Kasi hindi mo siya na-deal ng tama. Ay, hindi ka nakaupo at i-process mo yung mga bagay-bagay. Kaya palang gulo na ng takbo ng buhay mo. Bakit? Dahil hindi mo na naasikaso ng tama. Out of balance ka na. Sino po dito naniniwala ka? No? Kapag umupo ka lang, kahit nga magkape ka lang, napaka-importante. Tama? Ito si Brother Deb. At nagkakape ka pa ba ngayon? 5 kape sa isang araw pa rin. Dugo kasi niya kape na eh. Dugo kasi. Hindi, yung makaupo ka lang sa lamesa, tapos makapahinga ka. Sa akin, ang daming revelation. Grabe ang reflection. Tama? Minsan pagkaupo mo pa lang, open na open dahil wala kang ginagawa. Grabe, napaka-sensitive mo lalo sa voice ng Panginoon. Nagsasalita siya sa iyo. Bigla ka na lang mag-impress sa iyo. Yung mga anak mo, may oras ka pa ba sa kanila? Pamilya mo, baka puro ka na lang trabaho. Tandaan mo, kaya ka nagtatrabaho para sa kanila. Hindi ka ginigising ng Diyos para magtrabaho araw-araw. Tama? Baka puro ka trabaho. Napapabayaan mo na pamilya mo. Then isang araw, magulat ka na lang, bakit ang layo na ng loob nila sa'yo? Kasi bakit? Mas marami kang binuhos na oras sa labas. Pero kapag dating sa loob, pagod ka na, hindi ka mapahinga, wala ka ng time para upuan sila. Andiyan mo ba tayo? Handa. Okay lang umupo sandali. Baka naman kaya ka pagod. Kasi dahil sa activities lagi, pahinga ka. Pag naisip mo, si Lord yun, makapag-Starbucks na. Hindi ko sinasabi mag-Starbucks ka kapag nagkape ka. Di ba? Yung umupo ka lang. Ano yun? Kumusta ka? Kumusta ka? Kung hindi ka man makamusta ng iba, kapatid, sana naman yung sarili mo, kumustahin mo. Kumusta pa ba ako? Kumusta pa ba ako? Baka sobrang bait mo na sa iba, pero sobrang harsh mo na sa sarili mo. Baka nakakapag-minister ka sa iba, pero hindi mo na nami-ministeryohan ang sarili mo. Baka na-encourage mo sila, pero ikaw na down, hindi mo na-encourage ang sarili mo. Nanonorish mo sila, pero hindi ang sarili mo. Maglagay ka ng space, ng time, to rest. Puka lang. Puka lang. Alam niyo, mayroong isang kwento dati. Sa sobrang hectic, I think artist to celebrity siya. Matagal na to. Napanood ko. Panahon pa yata nilang ng SIS yun, yung nila Janice de Belen. Parang ganun yata, SIS ba tawag doon yung programa. Tagal na yun, namakat sa bungo ko yun eh. Ang pinakamatindi niya raw regret sa buhay, ay yung isang araw nakita niya na yung anak niya, ang laki na. At bigla na lang siyang umiyak nung nakaupo siya. Dahil sabi niya, na-miss ko yung mga panahon kung paano sila lumaki. Na-miss ko. Nung narinig ko yon, sabi ko, nga no. Grabe, pwede pala yung ganon. Tapos sa dulo, isipin mo, bakit ganon? Binigay ko naman ang lahat-lahat. Yan ang mali mo. Kasi binigay mo kasi lahat-lahat.
Di ba? Yung bang sa dulo, pag nag-usap kayo, pag nagtapat kayo, binigay ko sa iyo ang lahat-lahat. Wala ka sa sarili. Tapos binigay sa trabahong lahat, wala sa pamilya. So it's time to rest. Mag-reflect tayo. Okay pa kaya itong tinatahak kong buhay? Itong goal ko ba, okay pa ba to? Itong spiritual ko ba, tama pa ba to sa harap ng Panginoon? Are we getting this? Andiyan ba tayo? Napaka-importante po na meron po tayong emotional healing. Makarecover po tayo sa stress. Ang dami na po ngayon mga tao stress sa buhay. Huwag na tayong dumagdag doon. Amen? Kung meron man dapat pinakamasayang tao, pinaka-relax na tao, dapat ang mga anak ng Diyos. Minumodel natin na na merong kapahingahan na totoo sa Panginoon. Tama po ba doon? Hindi yung pag nakita ka, ako, magbo-born again, yung kapitbahay ko nga born again, nakita mo itsura, di na makangiti, nakasamba ko lang mukha, laging pagod. Ayoko ng ganyang buhay. Hindi natin na mumodel na napakasarap pala sa presensya ng Diyos. Amen po ba doon? And lastly, ito po, babara natin ng konti ito. Spiritual reconnection. Spiritual. Yung kaluluwa mo, mapahinga. Ano kailangan mapahinga sa atin? Physical, emotional, at yung ating kaluluwa. Yung spiritual reconnection, yung Sabbath rest. Bakit? Kasi ang Sabbath ay para sa atin. At ito ay sagrado. Kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng 7 araw sa isang linggo. Tama? Ilang oras sa isang araw? 24 hours yan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin dyan. Mamahinga ka dyan kahit ano dyan. Pero pagdating ng Sunday, Sabbath, wag mo yang aalisin. Dahil diyan kanya kakatagpuin. Kapatid, lagi mong tatandaan, apart from God, you can do nothing. Kahit sipagan mo, kahit matalino ka, kahit mahusay kang dumiskarte, pag inalis mo na ang Diyos sa buhay mo, malalanta ka, mamamatay ka. Manghihina ka. Tama po ba doon? Andyan tayo yung Sabbath, spiritual reconnection yan. Kaya kapag ka linggo, non-negotiable ang Sunday. Resolve ang Sunday. Tama po ba doon? Because Sunday is a sacred day. Amen po ba doon? It's a special day. Sinet apart mo na yan. Para yan sa Diyos. Para yan sa Diyos. At yan ay para din sa akin. Tinalaga ko yan para katagpuin ko ang Panginoon. Sino po dito naniniwala ka? Sa tuwing ikaw nag-worship pa lang, may nare-release na sa'yo. Totoo. Kaya lang ang problema, ito naka-attend ka ng church pero parang kang wala. You know, ibig sabihin na physically present ka, but spiritually, emotionally absent. Yun ang nakakalungkot. Kaya kapag labas mo, parang wala naman nangyari. Bakit? Kasi nandyan ka physically, pero yung mind mo nag-wander. Ang daming iniisip. Ang daming inaalala. Nag-worship pa lang, hindi mo tuloy maintindihan yung kanta kasi kung ano-ano tumatakbo sa isip mo eh. Inaalaw mo yung mga bagay-bagay na nakubkubin yung isipan mo. Tama po ba doon? Napunuin yung isipan mo kaya habang nag-worship, sa halip na ma-appreciate mo kung gaano kadakila, kabuti at katapat ang Diyos, walang nangyayari kahit kumakanta ka, kahit nasa tono ka. Amin po ba doon? Kasi bakit hindi ka nakakonect mentally? Physically, nandiyan ka, pero mentally, emotionally, at yung kaluluwa mo, hindi connected kay God. Pag nagsabat ka, hayaan mo yung mind mo, ayokong i-block ito ng kaaway. Pupunuin ko ito ng kabutihan ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos. Tapos yung puso mo, presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos. Kaya lang, kahit nang may mensahe ang Diyos sa'yo, pero kapag ka, alam mo yon, pinagmamatigas mo yung puso mo. Nandiyan ka nga physical, pero sarado naman ang puso mo. Hindi ka rin na-benefit sa word.
Are we getting this? No? Bakit? Kasi inisip mo, hindi naman para sa akin yan. Baka sa iba yan. Andiyan ka, pero pinatigasan mo yung puso mo. Kahit nangungusap ang Lord, magpahinga ka. Magpahinga ka. Pero hindi tumatalab sa puso mo. Amen po ba doon? Isipin mo, hindi kasi alam ni Pastor yung mga pangangailangan namin. Tama. Kaya pag siya, rest, sa mga tamad lang yan, pero sa amin, di ubra yan. Kapag pamilyado ka na kasi, alam mo, kahit gusto mo magpahinga, hindi ka magpapahinga. Pero, maaaring may punto ka, pero biblical ba? So emotionally, dapat nakaayos ang ating puso sa Panginoon. Amin po ba doon? At ito yung oras, kapatid, na ano? Na kumukonect tayo sa Diyos. Ito pa ang masarap. Tama po ba doon? Ako po, yun yung gusto kong maranasan. Worship pa lang. Inaalis mo na lahat, nirinilis mo na sa Lord. And then, si Lord, may ginagawa na siya sa'yo. Kaya nga, tingnan mo, ang service natin, ang program ng service natin, hindi lang siya basta programa. Bakit tayo merong worship? Bakit tayo merong worship? Kasi pag nag-worship tayo, papunta yan sa Diyos. Lord, grabe ka, napakabuti mo, napakadakila mo. You are sovereign God, you are all-powerful. Amin po ba doon? Grabe, napakasagana ng biyaya mo. Napakabuti mo sa buhay ko. Ayun yung nakikita mo, habang nag-worship ka, umiiyak ka kasi sa kabila ng lahat, nakikita mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen? Yan yung, pag nag-worship ka, yan yung ino-offer mo kay Lord. Lord, ito po buhay ko. Baguhin niyo po ako. Pero kapag nag-word na, si Lord naman may ginagawa sa iyo. Tama po ba doon? Naglalagay sa iyo. Kapag nag-worship ka, Lord, napakabuti mo. Walang papantay sa iyo. Pinararangalan mo ang Diyos. Itinataas mo ang Diyos. Tama po ba doon? No? Kinikilala mo ang Diyos. Pero pag nag-word na, ayan na. Paglabas mo, grabe hanggang sa pakiramdam. Hanggang sa pakiramdam. Ako ay pray, maranasan natin yan. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto kong maranasan mo yan. Amen. The Sabbath is a sign of freedom. It is a sign of freedom. Bakit? Kasi, pag ikaw nang mahinga, sinasabi mo na hindi ka alipin ng trabaho. Pag ikaw na mahinga, hindi ka alipin ng gadget. Amen? Pag ikaw ay namahinga, hindi ka alipin ng pressure sa mundo. Kapag nandito ka, Lord, ikaw may control ng lahat. Ikaw nakakaalam ng lahat. Ikaw nagdadirect ng bawat araw ko, bawat hakbang ko. Ikaw yung may magandang plano sa akin. Mamamahinga ako sa presensya mo. Mamamahinga ako sa presensya mo. Kapatid, ito yung pakiusap ng Lord sa atin. Ipahinga mo yung soul mo sa Kanya. I-reconnect mo. Kasi bakit? Alam nyo, lalo na sa mga ministers, tandaan nyo to. Kapag ka nagsiserve ka sa loob ng simbahan, puro ka palabas, tapos walang pumapasok, maubusan ka niyan. Maubusan ka. Hindi ka na magiging blessing. Kasi bakit? Dami lumalabas sa'yo, pero wala namang pumapasok sa'yo. Oras ng pananambahan, di ka nakasamba. Oras ng salita ng Diyos, di ka nakakain. Tapos labas ka uli ng labas. Kaya alam mo, mapapansin mo isang araw, pag umupo ka na lang, di na pala kayo okay ni Lord. Kasi akala mo, dahil nagsiserve ka, okay ang lahat. Kaya sabi ko, I pray na ang church natin unahin ang kaluluwa. Loob muna yung targetin natin. Para kapag tumayo ka, kaya mo kaming ilid. Kasi alam namin may lamang ka. Diyan ba tayo? May laman ka. Ang hirap naman, paano mo kami ililid? Tingin ko, hindi ka nga nagde-devotion eh. Tingin ko nga, hindi ka nag-worship eh.
Kaming lahat, ililid mo. Kuha mo niyo po ito. Ang hirap. Lalo kapag tumatayo kami dito, ang hirap niyan. Hindi po pwede na wala kang laman dyan. Totoo po yun. Because you cannot give what you don't have. Ano ibibigay mo? Wala kang laman. Ano i-impart mo? Hindi mo naman nagagawa. Are we getting this? Ang soul natin, napaka-importante sa harap ng Diyos. Ang being mo ay mas importante sa doing mo. Andiyan ba tayo? Totoo po ba yun? Minsan naisip natin, ay, gusto kong mag-serve kay Lord kasi pag nag-serve ka kay Lord, you are in the will of God. Pero kung alam mo lang kami, kung tatanungin mo kami, ang sinisigaw ng puso namin, pwede bang pumahinga man lang kahit kaunti? Kasi binibigay mo yung lahat, ino-all out mo. Are we getting this? So, napaka-importante na yung reconnection. Yung kaluluwa natin, tama. Naka-focus sa Lord. Kasi pag wala sa focus sa Panginoon yun, wala eh. Ang hirap. Ang hirap. Kaya panalangin ko, magsimula tayo sa kapahingahan. Physically, alagaan ng katawan. Kasi bakit? Dahil kahit meron ka pang gustong gawin sa Diyos, pag bumitaw na yung katawan mo, wala ka na. Wala ka na. Alam mo, merong dati, alam mo yan, pastora, no? Pastor, nagpakamatay. Kaya tinatanong, pwede bang mapunta yung nagpakamatay? Alam mo bakit siya nagpakamatay? Na-stroke siya. Itinapon siya ng simbahan, nakita niya sarili niya, wala na siyang ang tawag doon, silbi. Taga ano to, yung sa, ang tawag doon, sa lugar nila Nina? Oo, sa malayo. Nagpakamatay. Dahil gusto niyang gumawa, wala na eh, katawan niya, ilang tanggulay na eh. Tapos naramdaman niya na wala na siyang halaga, wala na siyang silbi. Ibig sabihin, nagpakamatay, hindi na kumain, na-depress na. Nawala na ng pag-asa. Kaya ang katawan, napaka-importante. Ang physical mo, ingatan mo. Ingatan mo. Amin po ba doon? Sabi mo, ingatan mo katawan mo. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo katawan mo. Ano ba nangyayari? Hindi mapahinga itong mga gamit ko. Ang lilikot. Ingatan ang katawan. Matulog. Matulog. Pag oras ng tulog, sabi mo sa sarili mo, oras na ng tulog. Matutulog. Hindi manonood ng Netflix, hindi aatak, matutulog. Baka masaya ka ngayon, pero bukas, may bawi yan. Tama? No? Pagka matutulog, tulog na. Amen? Tulog na. Oras na ng tulog eh. Oras na ng pahinga yun eh. Isa sa maging goal mo, sino po dito goal mo na mag-exercise ngayon taon? Kahit kalahating taon na. Inilalaban mo pa rin yung New Year's resolution mo. June na pero nasa New Year's resolution ka pa rin, wala ka pa nasisimulan. Kasi baka bigla na lang eh. Tama po ba doon? Ano ibig sabihin? Ang saya-saya mo pa nung nakaraan, di ba? Parang, grabe, si brother, nakangiti pa yung nakaraan yun, saya-saya pa. Katawan, physical. Ingatan. Amen? Ingatan. Pangalawa, emosyon. Any negative emotion, surrender to Lord. Surrender to God. Suko mo yan. Kasi, dami-dami pwedeng alagaan, pangit pa. Tama po ba doon? Pag nasa presence ka ni Lord, just let it go. Release. Release. Lord, gusto kong maging open yung heart ko sa gusto mong sabihin. Ito yung word mo sa akin. Gusto kong mapahinga. Emotionally. Amen?
and then spiritually, makakonect ka sa Diyos. Last time may tinanong ako, sabi ko sa kanila, naranasan niyo na bang mapuspos? Ay mag-overflow. Tasam lang. Overflow. Puspos. Overflow. Talagang nag-overflow ka sa presence ng Lord. Ha? Yung sobrang kapuspusan, ang Lord, grabe yung nire-reveal niya sa'yo. Tapos, nangyari sa amin, I mean, kung nagtatangs ka, tapos grabe, ang ano yung loob mo, parang may kumukulo. Mayroong gustong sumabog. Tapos, iyak ka lang ng iyak. Yung sipon mo talagang tumutulo na. Sa sobrang kapuspusan. Alam nyo, yes, nananalangin ka. Pero saan ba umaabot ang panalangin mo? Yes, umaawit ka. Pero saan ba umaabot yung awit na yan? Tama mo ba ton? Yes, nag-church ka, pero ano ba nangyayari sa pag-church na yan? Baka nagagawa mo yan, pero disconnected pa rin. Kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Lahat. Bless His holy name. His holy name. Totoong pagsamba. Hindi lang pag-awit, totoong pagsamba. Totoong pagkain ng salita ng Diyos. Totoong pagkain ng salita ng Diyos. Yung talagang nandito kasi gusto mong makakain ng salita ng Diyos. Gusto mong lumakas. Tama. Sabi nga, man shall not live by bread alone. Hindi saan sa tinapay na bubuhay ang tao. Sabi, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit gano'n? Nakakapakinig ka naman ng Word of God, pero bakit salat na salat yung kaluluwa? Alam mo, kahit nandyan ng pagkain, pag sarado bibig mo, wala rin mangyayari. Kahit nandyan ang salita ng Diyos, pag sarado puso mo, wala rin mangyayari. Amen po ba doon? Kaya open your heart para ma-receive mo yung mensahe ng Diyos sa'yo. At kapag nandito ka, ramdam na ramdam mo yung magaang sa pakiramdam. Ha? Hindi lang at least nakapag-church na ako. Hindi. Lumabas ka dyan. Grabe, worship pa lang. Gaang na. Alam niyo po, nung panahon na yun, sabi ko nga, Lord, kung meron po akong gustong talagang kinukulit kita, alam ni Lord to, balik mo kami sa dating pagsamba. Ay, awit pa lang dati. Binabato nga kami ng kapitbahay. Kasi grabe, talaga nakaluhot. Umiiyak ang mga tao. Worship, tumutumba yung mga tao. And we saw a lot of people na na-transform ang buhay. Hindi ni-reform ang buhay, na-transform ang buhay. Are we getting this? Yung pagsamba parang, hindi, kasi yan. Presider yan, worship yan. Parang routine lang sa iyo eh. Word na yan. Tapos yung iba, okay lang, take your time. Bakit? Worship pa. Aabot pa tayo. May word pa naman. Nakuha mo natin to? Kaya parang okay lang sa'yo mahuli. Bakit? Kasi inisip mo, may word pa naman. It's not worship. That is religion. It's not relationship. Walang taong nagmamahal ng sobra-sobra na nahuhuli. Tama? Pag talagang in love ka kay Lord, maybe in church, but not in love. Talagang, parang ang equivalent mo sa'yo, kung hindi aabot, parang hindi na rin nangyari. Pagsambang tama. Pagsambang tama. Amen? Dahil sa pagsamba, may kapahingahan. Pwede ba tayong lahat tumayo, manalangin tayo sa Panginoon? Sabi ni Jesus, come to me, all of you who are weary, tired, exhausted,
stressed. Sabi ng Lord, lahat kayo napagod. Sabi ni Jesus, come to me. Hindi sa church kay Jesus. Kasi pwedeng nakalapit ka sa church, nakapunta ka sa church, pero hindi ka nakapunta kay Jesus. Kaya sabi Lord, come to me. Come to me. And I will give you rest. 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 Ikalma mo ang puso mo, ipagalaw mo sa Lord yung puso mo. Sabi mo sa Lord, ang gulo ng isip ko, kapatid, rest. 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 Habang nakatayo ka dyan, kausapin mo ang Panginoon. And then release mo lahat ng pagod, ng pagkahapo mo, takot mo, kalituhan mo, pagdududa mo, ibigay mo na lahat sa paanan ng Panginoon. Maging yung mga bagay na wala kang kontrol, bigay mo na yan sa Lord. Kaya ka napapagod kasi yung trabaho ni Lord, yun ang ginagawa mo Mag-rest ka. Because God is faithful. God is so good. Hindi ka niya pababayaan araw-araw. Huwag kang matakot sa future mo. Huwag kang matakot sa araw ng bukas. Nandun ang Panginoon. Bawat hakbang mo, bawat ginagawa mo, nandyan ang Diyos. He is with you. He is with you. He is for you. And He wants you to give you rest. Hallelujah, hallelujah. Yung pagpunta mo rito, na-enkwentro mo talaga si Jesus. Nasumpungan mo yung kapahingahan sa presensya ng Diyos. Kapatid, rest. Rest. Dakilan Diyos sa oras mong ito. Patawarin niyo po kami kung kami po'y naging abusado, Panginoon, sa aming sarili. Naging harsh kami sa aming sarili. Na hindi namin, Lord, iniingatan ang buhay na ibinigay niyo po sa amin. Kung bakit, Lord, ang isipan namin ngayon sobrang gulo, ang dami ng tumatakbo, hindi mapahinga, ang puso namin, Lord, punong-puno ng ingay, dakilang Diyos, Lord. Salamat, Lord, sa mensahe mo ngayon. Lahat ng ito, dakilang Diyos, sinusuko namin sa iyo. At tinatanggap po namin yung kapahinga na nais mong ibigay po sa amin. Maging ang aming kaluluwa, dakilang Diyos. Maging yung aming kaluluwa. Na maaaring nandito kami, Panginoon, pero hindi namin maranasan ang presensya mo. Lord, nandito kami, pero hindi ka namin ma-enkwentro, Panginoon. I-reconnect mo po kami, yung spirit namin, yung soul namin, Lord. Muling maghanap sa iyo, muling maging uhaw sa iyo. Muli kang i-desire, Lord, ng puso namin, dakilang Diyos. Sa umaga po ito. Sa umaga. Narito po kami. Lumalapit po kami sa iyo. Dahil ang kapahingahan, Panginoon, hindi yan kayang ibigay ng tao, hindi yan kayang ibigay, Lord God, ng sanlibutan. Hindi yan masusumpungan sa anumang lugar, O Diyos. Yan, Lord God, ang tunay na kapahingahan ay makikita at masusumpungan lamang po sa iyo. That's why, Lord, we come to you right now. We come to you right now. We humble ourselves before you, Lord God, and we come to you, Lord God. Lord, magministeryo ka po sa amin. Holy Spirit, palayain niyo po kami sa pagiging alipin namin ng trabaho, Lord. Holy Spirit, palayain niyo po kami, Panginoon, sa pagiging alipin namin sa mga gawain sa araw-araw na hindi namin makuha ang mapahinga. Dakilang Diyos, narito po kami. Hindi lang parang mapunta sa lugar na to, kundi parang maranasan ka, banal na Espiritu. Galawin mo ang aming puso, kantiin mo ang aming puso. Punuin mo ang aming isipan ng iyong salita. I-align mo po kami. I-align mo kami. Sabi ni Jesus, kapatid, come to me. Come to me.
Bakit? Kasi hindi ka makakaranas ng kapahingahan sa malayo. Kaya sabi ni Lord, lapit ka sa akin. Walang rest sa malayo. Alam mo yung rest sa malayo? Hindi lang naman yan yung physical eh. Maybe yung heart mo malayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, come to me, ilapit mo yung puso mo sa akin. Kasi kapag malayo ang puso mo, hindi ka makapahinga. Ilapit mo ang puso mo sa akin. Lumapit ka sa akin. At bibigyan kita ng kapahingahan. Kapahingahan. Dakilang Diyos, salamat po sa salita mo. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, palitan mo ng ngiti at saya ang kalungkutan namin. At ibigay mo yung kapahingahan na sa iyo nagmumulat ng gagaling. Lord, makita po sa amin yung glory mo, yung presence mo, na maipakita namin, Lord, sa mga tao, ang sarap sumamba, ang sarap mamahinga sa presensya mo. Holy Spirit, Holy Spirit, we allow you to move and to minister to us right now. Right now. Palambutin mo ang puso namin. Buksan mo ang puso namin. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Pinupuri po kita. Mahal na mahal ka po namin, O Diyos. Mahal na mahal ka po namin. We honor you, God. Ang sarap mong pagkatiwalaan. Ang sarap mong sambahin. Ang sarap mong paglingkuran. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Salamat po, salamat po. Walang ibang tunay na nagmahal sa amin kundi ikaw lamang. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa katapatan mo. Pinupuri kita. Sinasamba ka namin, O Diyos. Sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus.